Ayan po mga kapatid, darito na naman po ako at merong ibabahaging topic sa inyo mga kapatid about sa pinagkaiba ng isang babaylan at isang faith healer. Ayan po mga kapatid, at bago po ako magsimula ay po mga kapatid ay binabati ko kayo ng magandang araw. Yan, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi saan man kayo naroon, saan man sulok ng mundo, at sa mga nanonood sa akin at lagi nakasubaybay ng aking video ay binabati ko po kayo ng magandang araw po sa lahat. At pagpasensyahan nyo na po at ngayon lang ako nakapag-post ng video na aking tatalakay na in-request sa atin ng isang masugid na taga-subaybay dahil may pasyente ako kanina na pinuntahan, nag-home service ako sa aking pasyente. Ayan, at ngayon lang ako magpo-post ulit ng mga panibagong video. At ang sabi niya sa akin, Maestro, ano nga po ba ang pinagkaiba ng babaylan at saka faith healer? Ayan po mga kapatid. Unang-una po sa lahat mga kapatid, ang babaylan po ay sinaunang manggagamot dati na kumbaga sa mga sinaunang tribo, ayan po ay kanilang mga doktor dahil sa panahon dati sa lugar ng probinsya ay wala pong gaanong doktor o malayo ang hospital, kaya po ang mga nilalapitan ng mga tao ay ang babaylan. Ayan. At ang kanilang mga pamamaraan mga kapatid ay iba po sa tinatawag na faith healer. Ang faith healer naman po ay ang mga pamamaraan ng faith healer ay nasa Diyos sila tumatawag at laging nagdidebosyon yan. At ang kanilang mga ginagamit ay mga orasyon at mga banal na salita. Yan. Banal na salita o kaya mga orasyon o Latin na ang ginagamit ng faith healer. Ngunit ang sa albularyo ay ang sa may tinatawag na babaylan ay hindi sila gumagamit ng mga kapatid ng mga Latin. At yan po kahit bigkas lang po ng lingwahe nila ay napapagaling nila ang kanilang pasyente na na may sakit. Ayan. At magkaiba po sila ng Diyos na tinatawag mga kapatid. Ang sa faith healer naman mga kapatid, ang mga sinasamba ng mga faith healer ay ang mga Diyos, yan, mga Diyos Sabaoth, Adonai, Elohim, yan. At Yahweh, yan ang mga Yahweh, at ang mga iba't ibang uri ng pangalan ng Diyos, sapagkat marami po ang mga sinasamba o dinidebosyonan ng mga faith healer, sapagkat ang sa babaylan naman po ay hindi po sila tumatawag ng mga ganyang pangalan. Ang sa babaylan naman mga kapatid, ang kanilang Diyos na sinasamba ay si Bathala at ang Anito. Yan po ang mga sinaunang mga kapatid, ang kanilang mga sinasamba ng mga tinatawag na babaylan. Yan, ang sinasabi nila na babaylan daw ay nakakapagpagana ng orasyon. Hindi po mga kapatid, magkaiba po. Ang babaylan po ay hindi po gumagamit ng tinatawag na mga orasyon. Ang mga ginagamit ng mga babaylan ay sa panggagamot ay mga suob ang sa kanila, pagpapausok, ayan, at napapagaling nila ang kanilang mga pasyente sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid, ang kanilang mga tinatawag na mga gabay. Ay may mga gabay yan sila mga kapatid, na mga ancestors nila, yung mga sinaunang tinatawag, yung mga sinaunang mga manggagamot na namayapa. Yan po ay tinatawag na ancestors. Yung kumbaga, yung mga manggagamot na yun na namayapa, ayan po ay nagtuturo sa kanila ng panggagamot, kung paano ang pamamaraan, kung paano ang proseso. At ang wag ninyong maliitin, ang kakayahan ng babaylan ay kahit yan po ay hindi gumagamit ng orasyon, ay talagang napapagana nila ang lahat ng kanilang lahat ng kanilang mga sinasabi ay inuutos o agad kikilos kung ano ang kanilang mga tinatawag na mga espiritu. Ayan po, ang mga tinatawag na mga espiritu niyan ay mga namayapa nilang mahal sa buhay. Yan po ang mga babaylan. Ang mga mahal nila sa buhay na manggagamot, ayan. At
mahilig din yan sila mga kapatid magritual kahit saan-saan, sa bundok, yan, sa dagat, sa bahay. Marunong din sila sa mga ritual na pamamaraan ng mga babaylan na yan. At may mga ano yan, maraming ritual yan na ginaganap tuwing isang taon ay meron silang ano yan, meron nag-aalay sila ng mga tinatawag na mga nag-aalaga sila. Kumbaga sa isang babaylan ay ang buhol. Ang buhol niya mga kapatid ay yan sa isang taon nilang inalagaan ay ipapakain nila sa kanilang mga alaga. Yan mga kapatid, yan ang mga ritual ng mga babaylan upang ang kanilang mga alaga na iyon ay mapapasa kanila ang mga alaga na kanilang inaalagaan nila. Kumbaga, elemento, yan po tatawagin nila yan mga kapatid. At ang mga manok na inalagaan niya sa loob ng isang taon, ayan ang ipapakain sa kanila para susunod ang mga inaalagaan nilang mga elemento o ano man ang kanilang mga tinatawag. Ang sa mga ano naman mga kapatid, ang sa faith healer ay iba naman. Dahil ang mga faith healer, ang kanilang ginagawa lang ay pagdidebosyon, yan. At nagre-ritual din sila mga kapatid, ang mga faith healer. Ngunit magkaiba ang kanilang pamamaraan ng babaylan. Yan po ang mga babaylan ay sinasabi nilang ano na kaliwa o gumagawa ng masama o gumagawa ng mabuti. Totoo po yan mga kapatid. Ang babaylan naman po ay nakadepende. Nakadepende po sa nakadepende sa proseso kung sino ang may kasalanan ay parang kumbaga sa batas tinitimbang nila ang kung sino ang may sala bago sila aaksyon mga kapatid. Yan po ang kahulugan ng spiritual sa mundo ng babaylan. Ang babaylan po ay mahilig kahit kahit elemento, yan, ang espiritu ng mga patay ay napapaalis nila at napapalayas nila. Parang parang parehas din sila ng faith healer pero magkakaiba ang kanilang proseso. Yung sa babaylan, pwede namang gumamit ng mga itlog, yan, luyal, ang lampunaya, yan po ang mga ginagamit sa mga babaylan. Ay sa aming mga faith healer naman kasi mga kapatid, ay sa pulso nalalaman, marunong ka magpulso, malalaman kung anong sakit ng tao. Yan po ang katotohanan dyan mga kapatid. Magkaiba naman ang herbularyo. Ang herbularyo naman po mga kapatid, ayan ay batikan sa iba't ibang uri ng halamang dahon na nakakapagpagaling sa anumang uri ng sakit tulad ng kulam, barang, palipad hangin. Yan po ang mga kalimitang ginagamit ng mga herbularyo sa pagpapagaling. Mga herbal naman yon mga kapatid. Mga herbal ang kanilang mga ipinanlulunas sa mga taong may karamdaman sa physical, spiritual na sakit ng tao. Yan po mga kapatid, ang herbularyo, halamang gamot po mga kapatid. Dati kasi mga kapatid, mahahaba ang buhay ng tao sapagkat ang mga ginagamit nila dati ay mga halamang gamot. Dahil ang mga halamang gamot kasi dati mga kapatid ay walang side effect. Kahit ilang beses mong ulit-ulitin ang pag-inom ng halamang gamot, ay talagang wala pong mangyayaring masama o wala pong epekto sa katawan. Na di tulad ngayon ay maraming gamot na naglipana o kung ano man ay pag hindi katugma ang gamot sa physical ay mas lalong lumala at naapektuhan ng ibang organs ng taong may sakit. Ayan po ang sa herbularyo. Yan po ang tatlong tinatalakay ko ay iba-iba po ang mga kakayahan ng mga yan, mga kapatid. Dahil yan ay iisa lang din ang mga layunin ng mga yan, ang makapagpagaling ng tao. Yan. Yung sinasabi nila, yung babaylan ay malakaliwa daw. Nakalagay sa Biblia yan, ang mga babaylan ay gumagawa ng kaliwa. Nasa tao 'yun mga kapatid. Kung gagawa ng kaliwa, hindi na natin questionin 'yun, ay buhay niya 'yun, ay nasa sa kanya naman 'yun. At pagdating ng araw at siya naman ang magbabayad ng kanyang kasalanang ginawa. Kung meron man siyang ginawang kasalanan o atraso o ginawa ng masama, darating ang araw, siya rin naman ay uusigin, hindi naman sa tinatawag na uusigin, yan, wikwentahin yan pag nasa kabilang buhay na.
Ayan mga kapatid, kaya po ang paggamit po ng aral ng karunungang lihim ay balance po. Hindi po laging hindi po laging ang tinatawag na sakto lang, merong mabuti, yan, dapat ilamang natin ang mabuti. Kahit gawan kayo ng masama, ay pilitin nyo pa rin maging mabuti sa inyong kapwa, mga kapatid. Yan lang ang advice ko. Ang yung mga manggagamot na yan, ang herbularyo, babaylan, at ang faith healer ay iisang layunin yan, ang makapagpagaling at makakatulong sa mga taong nangangailangan ng lunas sa kanilang karamdaman, physical at spiritual. Ngunit idudugtong ko po sa mga babaylan, mga kapatid, ay hindi po sila kumakain ng mga hayop na apat ang paa. Yan. Take note po, kahit tanongin ninyo ang mga babaylan dyan kung sino, hindi po yan kumakain ng mga alagang hayop na apat na paa tulad ng kambing, baboy, baka, kalabaw o kung ano man, basta apat ang paa, mga kapatid. Dahil ang sabi ng isang manggagamot sa akin na isang babaylan, pag sila po ay kumakain ng mga alagan o kumakain ng mga hayop na apat ang paa, sila po ay nangihina po ang kanilang kakayahan sa spiritual at nababawasan po ang lakas nila. Kaya po ang mga babaylan ay limit po ang kanilang pagkain, yan, dahil disiplinado po sila at meron silang kaukulan na disiplina sa kanilang pangangatawan. Kaya po ang mga babaylan, mga kapatid, ay mahahaba ang buhay dahil disiplinado po sila sa kanilang sarili, sa katawan, yan, sa kanilang spiritual na kakayahan. Yan po. Kasi pag once na kumakain daw sila ng mga hayop na apat ang paa, ay ang kanilang mga inaalaga ang espiritu ay lumalayo sa kanila. Dahil daw pag nakakain daw ay malansa daw iyon sa mga espiritu, sapagkat kasalanan daw sa kanila ang kumakain ng ang hayop na apat ang paa ay kasalanan sa kanila. Yung kumbaga ang kanilang tinatawag na batas na kanilang sinusunod ay bawal sa kanilang kumakain ng hayop na apat ang paa. Yan, mga kapatid. Yung mga babaylan ngayon, mga kapatid, ang hahaba ng buhay kasi marunong silang mag-balance ng kanilang katawan, tulad ng physical, spiritual, sa mga pagkain nila at sa mga disiplina nila sa kanilang buhay. Ayan, ang mga ng mga babaylan. At ang kanilang mga tinatawag niyan ay ang kumbaga po sa pagre-ritual ay inaalay nila ang kanilang mga alay na tulad ng manok, iaalay nila sa gubat. Ang tinatawag na mga babaylan ng mga pangatod, yan, mga pablag sa kaluluwa, yan, pablag sa kalag, yan po ay mga gawain ng mga babaylan. Hindi po lahat ng mga babaylan ay mga masasama. Nagiging masama ang mga babaylan kung gagawa ninyo sila ng masama, tulad ng kwento na hindi totoo. Ay sa totoo lang, mga kapatid, ang babaylan, kahit magsinungaling kayo, alam nila yan na kung totoo kayo sa kanya o hindi, dahil po may mga gabay ang mga babaylan na iyan. Kahit na magsumbong kayo o kung magsinungaling kayo na ikaw may sakit o wala, alam nila yan, mga kapatid. Kaya minsan tahimik na lang yung mga yan. Pero pag once na sinabutahin niyo yan at hindi naman talaga totoong gumaganti ang babaylan, yan, tulad ng ang mga babaylan ay hindi gumaganti sa taong umagrabyado sa kanya, ngunit ang kanyang mga inaalagaang espiritu ay yun ang kikilos upang siya ipaghihiganti, lalo't lalo na pag walang kasalanan ang taong manggagamot na babaylan na yan. Sa sinauna ayon sa mga sinaunang ang mga 90s, 70s, ay ang mga babaylan po ay ginagalang po
sa kanilang lugar. Ginagalang, binibigyan ng respeto at ano po mga kapatid, at talagang inaalagaan talaga ang mga babaylan sapagkat yan po ang mga doktor ng mga taga-probinsya ng babaylan. At kahit babaylan yan, malaki ang tulong at mabait yan ang mga babaylan. Nakadepende lang yan sa pagtrato mo sa kanya. Ay kung masama ang tinuring mo sa kanya, ay magiging masama yan dahil ang babaylan po ay may prinsipyo. Yan, pag ang gusto ng mga babaylan ay siya ang masusunod, gusto nila siya ang talaga ang sinusunod. May isang salita yang mga yan. Pag yan bumitaw ng salita, umanda-handa ka, ay talagang tatalab yan sa'yo. At hindi tatalab ang mga binibitawan ng mga babaylan kung ikaw ay walang kasalanan sa kanya. Yan lang naman po ang aking mga ikwinento, ang pagkakaiba ng faith healer at saka babaylan at mga mananambal. Yan po ang mga herbularyo na iyan. At ang mga herbularyo din, ay malalaking tulong din yan ang herbularyo tulad ng mga halamang gamot upang maibsan ang karamdaman ng ating pasyente. Kung may sakit sa spiritual o physical, ay halamang gamot ang kanyang pinanglulunas o kanyang nirereseta kumbaga sa doktor upang maibsan ang karamdaman hanggang sa tuloy-tuloy na ang kanyang kagalingan. Bihira lang po kayo ngayon makakakita ng mga babaylan yan, ng mga herbularyo mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon ay ang sakit, marami ang hindi naniniwala sa herbularyo at sa babaylan dahil po umaasa sila sa doktor. Yan po. Yan po ang aking ibabahagi sa inyo na may matutunan kayo sa aking vlog ngayon. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Yan, ingat po tayo palagi, lalong-lalo na sa aking mga kaibigan diyang mga manggagamot, sa mga antingero, antingira, at sa mga nagtatahak ng mga antingan. Yan. Sa mga maestro. Yan, sa mga supremo na aking mga nakikilala sa iba't ibang lugar. Yan, kahit sa online lang tayo, ay nagkakaroon tayo ng mga opinion about sa panggagamot para makatulong tayo sa ating kapwa upang maibsan at malunasan ang kanilang karamdaman. Ayan. At patuloy lang tayo sa pagtulong sa kapwa ng walang hiniling kapalit mga kapatid. At tayo lang po ay manggamot sa abot ng ating makakaya at wag po tayong magpresyo sa pag tayo ay nanggagamot. Yan lang po ang aking hiling. Hanggang dito na lang po at God bless us all.